Magandang araw, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa alegorya ng yungib. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa alegorya ng yungib. Partikular na sa talasalitaan sa alegorya ng yungib. Narito ang talasalitaan. Ang una ay ang salitang alingawngaw. Ito ay nangangahulugang nagkakalat na tunog o lumalaganap na ulat sa kapaligiran. Ang ikalawang salita ay nagugulumihanan. Ito ay nangangahulugang nangangamba sa isang bagay. Ang ikatlong salita ay magkubli. Ito ay nangangahulugang magtago. Ang ikaapat na salita ay matarik. Ito ay nangangahulugang mataas. Ang ikalimang salita ay pagninilay. Ito ay nangangahulugang pag-isipan ng masinsinan o maigi. Ang ika-anim na salita ay huwad. Ito ay nangangahulugang hindi totoo o peke. Ang sumunod na salita ay yungib na nangangahulugang kuweba. Ang ikawalong salita ay alegorya. Ito ay nangangahulugang isang kwento, tula o larawan na maaaring bigyang kahulugan na ibunyag ang isang nakatagong kahulugan. Ito ay karaniwang may paksang moral o politikal. Ito ay isang talinghaga kung saan ang mga ideya at mga prinsipyo ay inilalarawan sa mga tuntunin ng mga letra, mga numero at mga kaganapan. Ang ikasyam na salita ay mahirati. Ito ay nangangahulugang kasanayan sa isang bagay. Ang pansampung salita ay dukha. Ito ay nangangahulugang mahirap. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Talasalitaan sa alegorya ng yungib. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!